and everlasting Father, our good shepherd and heavenly prophet, the Alpha and Omega, the first and last, the beginning and the end. Sa Kanya lamang ang kapurihan, kwalitian, pagsambat, pagdakila sa langit at lupa ngayon at magpakailang-kailan paman. Sa mga pagkakataong ito, tayo na po ay maganda ng ating mga pakinig, ating mga Biblia. Muli po nating sama-samang sariwaing pag-aralan ng mga buhay, banal na salita ng ating mga sakalangitan na magiging daan upang tayo po ay magkaroon ng kaligtasan, magmana ng buhay na walang hanggan, kung matutunan po nating ipamuhay at sampalatayanan. Dito po sa ating pangunahing teksto from the book of John, chapter 8, verse 24. Ganito po ang pahayag ng banal na salita ng ating tagapagligtas. Sabi rito, John chapter 8, verse 24, I said therefore unto you, that ye shall die in your sins, for if you believe not that I am He, ye shall die in your sins. Sinasabi ko nga sa inyo na kayo'y mga mamatay sa inyong mga kasalanan, sapagkat maliban na kayo'y magsampalataya na ako nga ang Mesya, ay mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. At ang ating dakilang Ama po ang magpala sa kanyang mga buhay at banal na salita. Napakahalaga ng usapin sa pananampalataya. Sabi ng Book of Hebrews chapter 11 verse 6, for without faith it is impossible to please God, to please our Creator, our Maker, our Savior. Kung wala daw pong pananampalataya, hindi tayo kailanman maging kalugod-lugod sa Kanya. At sabi nga, ang hindi pananampalataya ay kasalanang ikamamatay. Sino ba ito na dapat natin sampalatayanan, mga kapatid, na kapag hindi natin ginawa, ang magiging epekto po nito ay ang pagkamatay natin sa kasalanan. Hindi lang physically kundi spiritually, mga kapatid. Sapagkat siya nga po yung may-ari ng katotohanan. Siya yung mga minamahal truth holder. Dapat natin siyang sampalatayanan. Sabi ng Biblia, sabi ng Scripture, mga kapatid, ito po'y bahagi ng pangangaral ng ating tagapagligtas na si Yahushua. Sapagkat nung siya po ay pumarito, talagang ang mga tao, hindi nga po siya tinanggap, hindi po siya kinilala. Kaya siya po ay nagbigay ng babala, mga kapatid. Sabi niya, I said therefore unto you that ye shall die in your sins. If you believe not that I am He, ye shall die in your sins. Sinasabi ko nga sa inyo na kayo mga mamatay sa inyong mga kasalanan, sapagkat malibang kayo magsampalataya, ako nga ang Kristo, ay mga mamatay kayo sa inyong kasalanan. Talagang kahit ano yung pagpapaliwanag niya, mga minamahal, hindi siya kinilalang gayon, mga minamahal, ayon sa patutuon ng banal na kasulatan. Dito po sa Book of John, chapter 1, verse 10 and 11. He was in the world, and the world was made by Him, and the world knew Him not. He came unto His own, and His own received Him not. Kaya, ganito kabigat yung kanyang pangangaral, mga kapatid. Kasi, siya nga ay nagkatawan tao para sana mas madali yung mga tao na kanyang nilalang na siya po ay kilanlin at sampalatayanan, siya'y tanggapin
nung kanyang kapanahunan, pero hindi po, mga minamahal. Siya'y nasa sanlibutan at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya at hindi siya nakilala ng sanlibutan, hindi siya kinilala. Sabi rito, siya'y naparito sa sariling kanya at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Mga kapatid, kaya ito yung isang napakalungkot na bagay. Ito yung isang napakalungkot na karanasan ng ating tagapagligtas nung siya'y magkatawang tao at pumarito sa lupa. Mga minamahal. Kaya ganito kabigat yung kanyang pangangaral pagdating ng aklat ni San Juan Kapitulo 8 talatang 24. Talagang diretsahan na pinapahayag niya. Kapag hindi nila siya sinampalatayanan, sabi rito ng Biblia, sila yung mga mamatay sa kanilang kasalanan. Alam niyo mga minamahal, ang isang napakasakit, sabi ng Biblia, sa John chapter 3 verse 19, and this is the condemnation. The light is come into the world, and men love darkness rather than light because their deeds were evil. At ito ang katulan na naparito ang ilaw sa sanlibutan. At inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat masasama yung kanilang gawa. Ang ibig sabihin, mas sinampalatayanan ng mga tao yung hindi nila nakilala kaysa sa Kanya na nagpapakilala na Siya yung sinugong lehitimo ng ating dakilang Ama. Bakit? Ito po ipagpapatutuo ng kawalan ng pag-ibig ng tao sa Kanyang manlilikha. Imagine sinampalatayanan nila yung hindi nila nakikilala. Sabi po mga minamahal ng Book of John chapter 4 verse 22, Ye worship, ye know not. Ye worship, ye know not what. We know what we worship, for salvation is of the Jew. For salvation is of the Jews. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin sapagkat ang kaligtasan ay nanggaling sa mga Hudyo. Siya, mga minamahal, na tagapagligtas na nanggaling sa mga Hudyo, siya na isang Hebro, mga minamahal, na sinugo ng Ama para iligtas yung mga taong nilikha niya nagkasala. Hindi po siya sinamba, mga minamahal. Yung sinamba ng tao, mga minamahal, yung hindi nila nakikilala. Sabi sapagkat ang kaligtasan ay nanggaling sa mga Hudyo. Mga minamahal, hindi galing sa mga Hebro yung sinampalatayanan, mga minamahal, sinamba ng mga tao. Mga kapatid, di ba ganyan din tayo, mga minamahal? Dati, sinasamba natin yung hindi natin nakikilala. Yung Diyos na nagpapakilala, mga minamahal, ayaw natin kilanlin. Pero, mabuti siya na ating tagapagligtas. Sapagkat sa kanyang marubdob na pagtitiis, pagtsatsaga, mga minamahal, tayo po ay inabot ng kanyang habag, ng kanyang biyaya na pinaunawa sa atin, mga minamahal, yung naisip babatid ng kanyang mga buhay at banal na salita. Ang kaligtasan daw ay nanggagaling sa mga Hudyo. Ang tagapagligtas, mga minamahal, ay galing din doon at isang Hebreo na ang kanyang pangalan, mga minamahal, ay dala-dala, mga minamahal, niya mula sa ating dakilang Ama. Subalit tayo, karamihan sa mga tao, yung hindi nila nakikilala, mga minamahal, hindi galing sa mga Hudyo. Karamihan ngayon ng sinasamba ng mga tao, mga minamahal, dito sa sanlibutan, hindi galing sa pinagmulan ng kaligtasan. Hindi galing sa mga Hudyo yung kanilang kinikilalang tagapagligtas. Hindi galing sa mga Hudyo o sa mga Jews, mga minamahal, o Hebro, yung kanilang sinasamba at pinaglilingkuran.
galing sa kung saan. Ang sabi mismo ng ating tagapagligtas, yung mga gayong mananamba, mga minamahal, sumasamba sila sa hindi nila nakikilala. Ang ibig sabihin, hindi nila nakikilala, hindi nila napag-uunawahan, hindi nila napagtatanto, hindi nila nababatid, mga minamahal, na hindi nga yun yung tagapagligtas ng kanilang kaluluwa. Subalit yung sinasamba nila, yun ang sinasamba nila. Siya na nagpakilala, mga kapatid. Ayaw siyang kilanlin dahil wala siyang sariling pangalan, kundi ang dala-dala niya ay yung pangalan ng ating dakilang Ama. So, paano maliligtas ang karamihan ng mga tao sa ating kasalukuyang panahon na ang pinaglilingkuran, yung sinasamba at pinapupurihan, mga minamahal, hindi galing doon sa pinagmulan ng kaligtasan? Hindi galing doon sa mga Hudyo o galing sa mga Hebreo, nang galing sa kung saan, mga minamahal. Basta nalaman lang nila na naghihimala, mga kapatid, wala nang pakundangan na sila po, mga minamahal, ay sumasamba, naglilingkod, kahit hindi nila lubos na nakikilala at nauunawaan. Paano nga, mga kapatid, yung ating magiging espiritual o makalangit na kinabukasan kapag pinagkaitan natin ang ating mga sarili na hindi kilanlin, mga minamahal, ang tunay totoong tagapagligtas nang galing sa mga Hudyo, sapagkat, mga minamahal, sa kanila nagmula ang kaligtasan. Sabi ng Bible, dapat tayong manampalataya para hindi mantong yung ating mga kaluluwa sa kamatayan. Sinabi po ng Bible sa Book of John chapter 14 verse 6. Sabi dito ng Word of God, Yahushua said unto him, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father but by me. Sinabi sa kanya ni Yahushua, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ano ba siya, mga minamahal? Sino ba siya, mga minamahal, na tanging daan, katotohanan, tungo sa buhay na walang hanggan? Siya po, mga kapatid, yung scripture, mga minamahal, yung ebanghelyo. Di ba, maalala natin yung sinasabi ng Book of John, chapter 1 verse 1, ano yung pinapaunawa sa atin ng banal na kasulatan? In the beginning was the Word, and the Word was with Aluwa, and the Word was Aluwa. Nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Aluwa, at ang berbo ay Aluwa. Yung berbo, yung salita, mga minamahal. Yung sinasabi rito, mga minamahal, na God, mga minamahal, sinisikap natin na magsanay na ito po sabihin natin sa wikang Hebro, mga minamahal. Bagamat mahirap, mga minamahal, kasi yun ang ating nakasanayan, pero hindi marapat na siyang ating ipalit, sapagkat ito po, mga minamahal, ay pangalan ng ibang Diyos na dumaraya sa buong sanlibutan. Kung paano dinaya si Eva, mga sa hardin ng Eden, mga minamahal, itong inilagay nilang pangalan, mga minamahal, na G-O-D. Ito po si Gadriel, mga minamahal, yung serpent, yung matandang ahas, mga kapatid. So, maraming mga bagay na hindi natin napag-uunawa, pero unti-unti nananampalataya tayo, natutulungan tayo, lilingapin tayo, kahabagan tayo ng ating dakilang manlilikha. So, nang pasimula
siya ang berbo at ang berbo ay sumasa alowa at ang berbo ay alowa. Ang ibig sabihin Diyos, mga minamahal, pero hindi nga marapat na Diyos sapagkat mga minamahal, ito po yung pinalayas na serpente doon sa hardin ng Eden. Mga kapatid, talagang nakakatakot ko ang ating isipin. Subalit, yun nga, mga minamahal, di kasi tayo nakapagsuri ng maaga na basta panampalataya lang tayo ng panampalataya. Kaya mga ngayon, ang dami nating kinakailangan na alamin, ang tuklasin, mga minapatungkol sa katotohanan para lubos na makalag, mga minamahal, ang ating mga kaluluwa sa tanikala, sa gapos, at bilangguan, mga minamahal ng aral, turo ng kasinungalingan. So yung I am the way, mga minamahal, yung mga minamahal, yung po yung berbo, mga minamahal, yung word of aloha, yung scripture, mga minamahal, yung scripture, mga minamahal, sabi ng ating binabasang banal na aklat, ay langit at lupa ay lilipas, pero hindi raw magwawakas yung kanyang mga buhay at banal na salita. Yun, yung scripture, yan, yung salita ng ating amang manlilikha. So siya po yung daan, mga minamahal, yung scripture, siya yung daan, siya yung katotohanan para tayo magmana ng buhay na walang hanggan. Kinakailangan mag-submit tayo, mga minamahal, manampalataya tayo doon sa sinasabi ng scripture, mga minamahal, ng salita ng ating Ama sa langit na manlilikha. Bakit, mga minamahal? Sabi ng Biblia, kung hindi tayo manampalataya, mamamatay yung ating mga kaluluwa. Ang ibig sabihin, yung pag-asa natin magkamit ng kanyang makalangit na kapangakuan, mga minamahal, ay hindi natin, mga minamahal, makakamtan. Kaya alam natin na si Yahushua, siya yung salita, siya yung scripture na nagkatawang tao. Sinasabi ng banal na aklat. Sabi rito, and the word was made flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. At nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kalwalhatian ng gaya ng sabugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. So sino ito, mga minamahal? Si Yahushua. Mga minamahal, sino yung tagapagligtas, nagkatawang tao? Siya yung scripture, siya yung word, siya yung berbo, siya yung salita. Kinakailangan sampalatayanan natin yung salita. Mga minamahal, yung berbo, yung scripture, sapagkat, mga minamahal, ito po yung daan ng katotohanan tungo sa buhay na walang hanggan. Kapag hindi natin sinampalatayanan, mga kapatid, ay kamamatay ng ating mga kaluluwa. Tingnan nyo, siya nagpakilala na siya yung daan, buhay at katotohanan. Patotoo ng John chapter 1 verse 10 and 11, hindi siya kinilala. Bukod sa hindi siya kinilala, mga minamahal, hindi pa siya tinanggap, mga kapatid. Ano ang pinili nila? Mga minamahal, pinili daw nila yung dilim kaysa liwanag. Ayon sa patotoo ng kanyang mga buhay at banal na salita. Sabi rito, at ito ang kahatulan, John chapter 3 verse 19, at ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanlibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Sino raw yung naparito? Yung ilaw. Yung word of God kasi, mga kapatid, yan po, mga minamahal, yung ating spiritual,
spiritual na liwanag, scriptural, mga minamahal, na liwanag, mga minamahal. Ang ibig sabihin, siya yung katuwiran, mga minamahal, siya yung katotohanan, siya yung kabanalan. Mga kapatid, kung wala tayo sa ilaw, wala tayo sa katuwiran, sa kabanalan, sa katotohanan, paano pa natin masusumpungan, mga minamahal, yung daan papunta, mga kapatid, sa kaharian ng ating Ama sa kalangitan? Iwala ngang ibang daan eh. Yun lang, yung scripture lang, mga minamahal, yung berbo lang yung tanging daan. Mga at yung pagsampalataya, pagsasabuhay, paggaganap sa berbo, sa scripture, sa kanyang salita, yun lang yung magiging daan para tayo makapasok doon sa kanyang kaharian. Tingnan nyo, mga kapatid, ang sinasabi ng Psalms 119, mga minamahal. Sabi rito ng scripture, mga minamahal, ng Bible, Psalms 119 verse 105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. So yun, ano po yung mga minamahal sinasabi ng Biblia? Yung salita, mga minamahal, yun daw yung ilawan. Ito yung mga minamahal, liwanag, ito yung katuwiran. Mga kapatid, sabi dito, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Pero tinanggihan nila, mga minamahal, tinanggihan nila yung ilaw, tinanggihan nila yung berbo, tinanggihan nila yung scripture, mga minamahal. Ano yung mga minamahal ginawa ng tao? Sinamba nila yung hindi nila nakilala. Nagkwento, mga minamahal. Anong kwento, mga minamahal? Na siya po, mga minamahal, ay ipinanganak sa buwan ng ganito, mga minamahal, at gumawa, mga minamahal ko, ng tawag ito, yung Christmas tree, at nabigay, mga kapatid, ng mga regalo sa mga tao. So, yun na yung sinampalatayanan ng mga tao, mga minamahal. Yun na yung kanilang kinilala, mga minamahal. Hindi raw nila nakikilala. Kasi kung talagang nakikilala nila, mga kapatid, hindi sila magsasagawa ng ganun. Kasi wala naman siyang binigay, mga minamahal, na pizza, mga minamahal. Yung date ng kanyang kapanganakan. Pero dahil sa mga minamahal, yung sinasamba nila, yung hindi nila nakikilala, hindi nakapagtataka. Mga minamahal, yung sinamba nila, yung ipinalit, yun yung kanilang sinampalatayanan doon sa nagpakilalang tunay na tagapagligtas, sinugo ng Ama at dala-dala yung pangalan ng ating dakilang Ama na siya nating kaligtasan. Diba? Kung uunawain lang natin na masikap, mga kapatid, ito kasi nangyayari sa ating kapanahunan. Subalit natatakpan na nga, mga minamahal, ng tradisyon ng kasinungalingan ay hindi na masyadong nabibigyan pa ng pansin, mga minamahal. Pero sa kanyang munting kawan, sa kanyang bayan, napakahalaga na ito po ay mabigyan natin ng pansin at hindi pong mapag-aralan. Tingnan nyo, mga kapatid, dahil sa kawalan ng pag-ibig ng mga tao, hindi nila kinilala, hindi nila tinanggap, hindi nila sinamba yung tunay, mga minamahal, na tagapagligtas. Yung sinamba nila, yung sinampalatayanan nila, yung hindi nakikilala, mga minamahal.
Yun po yung may kaarawan tuwing taon-taon na ipinagdiriwang nila, mga kapatid. Hindi yan, mga kapatid, yung Mesya. Hindi yan, mga minamahal, yung sugo ng ating dakilang Ama. Iba, mga minamahal, ang may sugo dyan, mga kapatid. Kasi pinapakilala sa atin kung sino yung sugo ng Ama. Wala siyang mga ganyan, mga minamahal ko, na pinapa-celebrate sa atin taon-taon dito sa ibabaw ng lupa. Dahil sa kawalan ng pag-ibig ng tao sa katotohanan, at dahil sa marubdob na pag-ibig nila sa kasinungalingan, mga minamahal, pinapatunayan nila, mga minamahal, siniselebrate, mga minamahal, yung hindi lubos na nauunawaan, dahil ang pinaglilingkuran ay Diyos na hindi lubos na nakikilala, ayon sa patotoo mismo ng banal na salita ng ating tagapagligtas na si Yahushua. Siya ang nagpatotoo na yung sasampalatayanan doon ng mga tao, sasampin ng tao yung hindi nila nakikilala. Pagkatapos, hindi siya, kundi ang tatanggapin ng mga tao, yung nagtataglay, nagdadala ng sariling pangalan niya na paririto sa ibabaw ng lupa. So yan ang nangyayari, mga kapatid, sa ating panahon. Sabi ng John chapter 5 verse 42 and 43, "But I know you, that ye have not the love of God, the love of Aloha in you. I am come in my Father's name, and ye receive me not. If another shall come in his own name, him ye will receive." Wala pong, mga minamahal, pa-birthday, mga minamahal, o papasko yearly, yung totoong Mesya, mga minamahal, wala siyang utos na ganun, wala siyang pangangaral na ganun. Nung siya'y magkatawang tao, sa kanyang mga apostol, sa kanyang mga propeta, wala siyang tagubilin, wala siyang kautusan, mga minamahal, kung nakikilala natin siya, mga kapatid. Kaya walang inimplement, mga minamahal, yung kanyang mga propeta, yung kanyang mga alagad, mga minamahal. Yung mga ngayon, mga tagapagturo, mga minamahal, mga nag-i-implement, tagapagturo sa atin, mga minamahal, sinasabi ng kanyang banal na salita. Tingnan natin, mga minamahal, baka sa Diyos siya na hindi natin nakikilala. Di tayo pinapahintulutan ng ating dakilang Ama. Maglingkod tayo sa Diyos na hindi natin nakikilala. Kilanlin natin siya na ating tagapagligtas. Ang kaligtasan nagmula sa mga Hudyo, sa mga Hebro. Kaya galing doon yung ating tagapagligtas. Siya yung ating kilanlin, mga minamahal. Yung may Hebrew name, yung nagdadala ng pangalan ng Ama na kaligtasan. Mga kapatid, pag iba, sabi ng Galatia chapter 1 verse 8 and 9, kahit na anghel pa yung pumarito magdala ng ibang pangalan na hindi galing sa mga Hudyo na pinagmulan ng kaligtasan, ay matakwil daw yun, mga minamahal. Kaya maging maingat tayo, mga kapatid. I am come in my Father's name, and ye receive me not. Hanggang ngayon, maraming mga tao hindi siya ina-acknowledge. Kaya sabi ng ating unang teksto, ye shall die in your sins if you believe not that I am He. Kung patuloy na ang mga tao ay hindi kikilala o hindi kikilanlin yung totoo at tunay na tagapagligtas, kundi yung kanilang paglilingkuran, yung Diyos na hindi nakikilala, na inaalayan nila ng selebrasyon, birthday, taon-taon, mga minamahal, nako'y kakapahamak yan ng ating mga kaluluwa, mga kapatid. Huwag tayong maniwala sa kahangahangang kasinungalingan. Tinatawanan lang tayo ni Satan Claus, mga minamahal. Kasi ang daming, mga minamahal, ang daming preacher, mga minamahal, ang daming propeta, ang daming, mga minamahal, evangelista at pastor, mga guro, mga minamahal ni Satan. Mga kapatid, kahit saan tayo pumunta, siya pinopromote, mga minamahal. Punta tayo sa mga simbahan, nandoon siya. Punta tayo sa mga eskwelahan, nandoon siya. Sa mga opisina, nandoon siya, mga minamahal. Sa mga munisipyo, nandoon siya. Minsan sa mga tahanan natin, sa mga individual na kwarto natin, nandoon, mga minamahal, yung mga minamahal, larawan niya.
Grabe, yun po yung pagpupromote ng doctrine of lie. Pagpupromote. Mga minamahal, ang ibig sabihin, kapag tayo'y nagdadala ng ganyan, pinapatunayan natin na lie defender tayo. Lie bearer tayo, mga kapatid. Kasi wala namang mga totoong propeta, mga apostol, na nagagawa ng ganyan. Saan natin kinuha yung mga yan? Sino nagturo sa atin ng mga yan? Mga minamahal, kung hindi naman talaga itinuro yan ng ating tagapagligtas na galing sa mga Hudyo, mga kapatid, saan nagmula, mga minamahal, yung ating kinikilalang tagapagligtas? Sino yan? Talaga bang, mga minamahal, kilala natin yan? Huwag tayong magpaligaw, mga minamahal. Kawawa yung mga tao, mga minamahal. Napakaraming mga tao kawawa. Bakit, mga minamahal? Di bigyan ng pagkakataon yung kanilang sarili na magsuri, mag-aral. Mga minamahal, personal na magkaroon ng interes na alamin, mga minamahal, ang katotohanan patungkol sa pagkakaroon ng kaligtasan, pagmamana ng buhay na walang hanggan. Gaano ito kaimportante? Ngayong mga minamahal, di naman natin ikakaila na hindi tayo permanente dito sa sanlibutan. For it is appointed unto man once to die and after the judgment. Paano kung hindi natin nagampanan yung ating buong katungkulan sa kanyang banal na harapan? Pinaubaya natin, mga minamahal, sa ating mga tagapagturo, sa ating mga mangangaral. Dahil sila'y mga maimpluwensya, tanyag, kilala sa lipunan. Mga minamahal, kawawa naman tayo. Mga kapatid, hindi lang po, mga minamahal, himala yung basihan ng katotohanan. Satan can perform, mga minamahal, an uncountable signs and wonders and miracles. Sabi nga ng Biblia, mayroon siyang tinatawag na lying wonders. Mga kapatid, kaya tingnan natin, mga minamahal, kung unbiblical yung mga seremonya natin, yung mga ginagawa natin, mga pinagdiriwang natin, mga kapatid, ikakapahamak natin yan. Tayo lang yung nagpipilit, dinadivert natin, kinukonvert natin, mga minamahal, para maging scriptural siya, mga minamahal. Walang Christmas, mga kapatid, na aral, mga minamahal, ng Biblia. Wala. Katunayan, alam niyo yung katunayan ng pinanganak yung yung Mesya, yung tagapagligtas. Tumakas siya, yung kanyang ama at kanyang ina, mga minamahal, napunta sila sa Egypto kasi nagkaroon ng massacre. Pinapatay ni Herodes, mga minamahal, yung mga bata noong mga panahon na yan. Napakaraming mga pinagpapatay, mga minamahal, na mga bata, mga bagong silang, mga minamahal. 2 taon pa baba, kung di po ako nagkakamali. Dapat ba natin, mga minamahal, ipagdiwang yung ganon? Mismo yung isisilang na tagapagligtas, mga minamahal, lungkot siya. Tinakas niya nga, mga minamahal, yung kanyang sarili sapagkat nandyan yung banta sa kanyang buhay. Mga minamahal, pagkatapos tayo parang nagpiyapiyasta pa tayo, nagdidiwang. Mga minamahal, di wala namang problema yan, mga kapatid, kung talagang pinormalize, may formal na pangangaral, pagtuturo, mismo siya na nagkatawang tao para magligtas ng ating mga kaluluwa, at yung mga alagad na pinagtagubilinan niya, kung ano yung ituturo at ipapangaral nila, wala naman Mga kapatid, kaya nga may patuloy na inuulit ko po ito para mapag-unawa po natin. Ang sabi mismo ng pangangaral nila, kapag hindi kasama sa mga itinuro, iniaral nila, ay huwag natin tanggapin, mga kapatid. Sabi ng Galatians chapter 1 verse 8 and 9, but do we or an angel from heaven preach another gospel unto you than that which we have preached unto you? Let him be accursed. As we said before, so say I now again, if any man preach another gospel unto you than that ye have received, let him be accursed. Datapat kahit kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang
ibanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. So kung wala naman talagang ganyan, mga minamahal, ba't tinatanggap natin, mga kapatid? Ang ibig sabihin, mas mga minamahal, kumbaga, upgrade tayo sa mga apostol. Kasi mas pinapangatawanan natin, mga minamahal, yung hindi naman nila itinuro, hindi naman nila pinangaral. Ayon sa aming sinasabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon, kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na ay matakwil. So, yan ang sabi nila, mga minamahal. Pero ba't kaya natin napaka-contradict nung dinadala nating paniniwala, mga minamahal, at mga selebrasyon doon sa ipinapangaral at tinuturo nila? At sinasabi natin, mga minamahal, yun daw, mga minamahal, yung tinuturo natin sa ating mga alagad, tagasunod, mga minamahal, na yun yung katotohanan. Wala nga silang itinuro na ganyan na katotohanan mga minamahal. Matakwil nga daw yung mag-aral, magdala ng ibang aral na hindi nila iniaral, iba sa kanilang ipinangaral. Kapag tayo daw po'y nagpapatuloy, subalit hindi tayo nananahan sa aral ni Yahushua, anong sabi ng Biblia? Tayo daw po, mga minamahal, ay matakwil. So, delikado po yun, mga minamahal. Yung hindi nananahan sa aral, nagpapatuloy, pero hindi naman dala yung aral, yung scriptural na aral, mga minamahal. Hindi raw yung kinakaroonan ng ating dakilang Ama, ng ating dakilang Diyos, mga kapatid. Parang sinasabi natin, tayo yung katotohanan, pero idinideny, mga minamahal, ng ating mga gawa. Kasi opposite, mga minamahal, yung ating gawa mga minamahal, doon sa sinasabi ng kanilang pinapangaral dito sa mabuting balita, mga kapatid. Kaya magising po tayo, magbulay po tayo, mga minamahal. Hindi natin ikakalangit, mga minamahal, yung prueba at ebidensya kung wala tayo sa katotohanan. Hindi natin kinilala yung tamang pangalan na ipinapakila ng banal na kasulatan. Balikan natin yung inalis na pangalan. Wala dyan sa ating mga hawak na Biblia yung pangalan ng ating tagapagligtas. Inalis dyan sa ating mga hawak na Biblia ang tunay na pangalan ng ating tagapagligtas. Kaya maraming nalinlang. Kaya nagkaroon, mga minamahal ko, ng pangaral ng ating tagapagligtas na si Yahushua, na yun sinasabi ng Matthew chapter 7 verse 21, mga minamahal. 21, 22, 23, mga kapatid. Sa mga una, mga minamahal, sabi nga ng Bible, by their fruits you shall know them. Mga minamahal, sinasabi mong scriptural ka, mga minamahal, pero yung aplikasyon mo traditional. Mga kapatid, saan ba yan sa Biblia? By their fruit you shall know them. By their fruit you shall know them, mga minamahal. Ayan, mga minamahal. Scriptural, pero mga minamahal, yung aplikasyon traditional. Saan yan sa Biblia? Kaya sa kanilang mga bunga, sila inyo makikilala, ang sabi ng kanyang mga buhay at banal na salita. Maging maingat tayo. Sabi ng Word of God, be not deceived. Mga minamahal, ang Diyos, ang sabi ng Biblia, hindi napapabiro. Kung anong hinasik ng tao, siya niyang aanihin. Kung nandaya tayo, nanlilang tayo, nagturo tayo, nangaral tayo, mga minamahal, ng kasinungalingan, at masikap natin, masugid natin, mga kapatid, na ipinaunawa na kinakailangan yun yung sampalatay na ating mga tinuturuan, mga minamahal, mahabag po tayo. Sabi natin gospel, full gospel, mga minamahal. Pagkatapos yung aplikasyon ay traditional. Mga kapatid, magsilabas tayo, sabi ng salita ng ating Ama sa kalangitan. Last verses po natin para tayo maging kabilang sa bayan ng ating dakilang Ama. Sabi ng Revelation chapter 18 verse 4, magsilabas daw tayo. Dito naman sa 2 Corinthians, ganito yung sinasabi ng
banal na salita ng ating manlilikha. Sabi ng Word of God, munting kawan, bayan ng ating Ama sa kalangitan. Sabi rito, last verses po natin ito, 2 Corinthians chapter 6 verse 14, 15, 16, 17, mga minamahal, and 18. Sabi rito, be ye not unequally yoked together with unbelievers, for what fellowship hath righteousness with unrighteousness, and what communion hath light with darkness, and what concord hath Christ with Belial, or what part hath he that believeth with an infidel, and what agreement hath the temple of God with idols, where ye are the temple of the living Allah. As Allah hath said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their Allah, and they shall be my people. Wherefore, sabi ng verse 17, wherefore come out from among them, and be ye separate, sit the Yahuwah, and touch not the unclean thing, and I will receive you, and will be a father unto you, and ye shall be my sons and daughters. Sit Aluwa, sit Yahuwah Almighty. Sa wikang Tagalog, sabi rito ng Biblia, huwag kayong makipamatok ng kabilang sa mga di nagsampalataya, sapagkat anong pakikisama mayroon ang katuwiran at kalikuan, o anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman, at anong pakikipagkasundo mayroon si Kristo kay Belial, anong bahagi mayroon ang sumasampalataya sa di sumasampalataya, at anong pakikipagkaisa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan, sapagkat tayo templo ng Diyos na buhay, gaya ng sabi ng Diyos, manahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila, at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Kaya nga magsialis kayo sa kanila at mga hiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayo magsihipo ng mga bagay na marumi, at kayo aking tatanggapin. At ako sa inyo'y magiging ama, at sa akin kayo'y magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. So yun ang tagubilin sa atin. Ang ibig sabihin, din natin kinakailangan magkaroon ng galit, ng sama ng loob, ng hinanakit, mga minamahal sa kanila, kundi yung aral lang nila, yung turo, yung doktrina, yun yung iiwasan natin, mga minamahal, kasi yun yung magpapahamak sa atin. Mahalin natin yung kapwa natin, pero yung aral ng kasinungalingan, mga minamahal, yun, mga minamahal, yung layuan natin, yun yung labasan natin, yun yung takasan natin, mga minamahal, kasi hindi yun ikakabuti natin, ng kaluluwa natin, ng makalangit na kinabukasan natin. Kaya pinapalabas tayo sa mga ganong aral, sa mga ganong katuruan, para wag tayong madamay sa galit ng ating Ama sa kalangitan, mga minamahal. Anong sabi, mga minamahal? Doon lang niya tayo magiging mga anak na lalaki at babae. Siya ang ating mga magiging ama, at tayo yung kanyang magiging bayan. Kaya mga minamahal, muli po nating suriin yung mga pinag-aaralan po natin dito, mga minamahal, i-check nyo po, i-review nyo po, mga kapatid. Kasi nag-aaral nga tayo, mga minamahal, hindi tayo marunong, kaya nga nag-aaral tayo. Mga kapatid, patuloy tayong sama-samang magsuri, mag-aral. Mula sa pinaka-ordinaryo, nagsisimulang mga minamahal, lumapit man ang palataya sa ating tagapagligtas, kinakailangan mismo tayo, magkaroon tayo ng personal na mga minamahal attachment, magkaroon tayo ng sarili, mga minamahal, kung sinseridad na pagtutuklas, pag-aaral, mga minamahal. Pwede tayo magtanong sa ating kapwa, mga minamahal. Kung nagkamali, tanggapin natin, mga minamahal. Ganun ang nag-aaral, ganun ang estudyante, mga minamahal. Kailangan niya magtanong, kinakailangan niya tanggapin na siya ay nagkakamali. Mga kapatid, kasi sa Biblia, o sa scripture, ang ating dakilang ama lang, mga minamahal, yung marunong, mga minamahal, at tayo, mga minamahal, ay pinagkakalooban lang, mga minamahal, ng kanyang unawa ayon sa kanyang lingap.
biyaya, habag at awa, mga minamahal. Kaya patuloy tayong magtulong-tulong, manalangin, mamanik. Sabi ng Biblia, asahan natin yung kanyang awa, mga minamahal, biyaya para sa ating kapagtatamo ng kaligtasan, buhay na walang hanggan. Lahat ng kapurihan, kaulatian, pagsambat, pagdakila ay tanging sa ating tapagligtas na siyaw siya po lamang. Tayo na po'y magpuri, awitan natin ang ating Ama.